So, hello guys, it's me again, Alicia ninyo, and yes! Hi, I'm Yolo. Yeah, so, ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin. Ito nga pong si Vice President Sara Duterte na may Oo. parinig na naman, Boss Oo, may parinig Nyulo. na naman si Sara Duterte, no? Oo, tungkol nga daw po sa mga, yung feelings, ano daw yung nararamdaman niya, Oo. ano daw yung, yung pakialam niya sa mga naninira sa kanya. Main character siya, no? Papansin mo? Natatawa ako, yung tinanong siya na ano yung masasabi mo sa mga naninira sa'yo? Sabi niya, hindi ko naman pinipersonal yan. Like, hindi pinipersonal daw eh. Oo. Eh, siya yung naninira eh. Oo. Tsaka si Sara ang mahilig sa fake news talaga. Si Sara ang nagmumula ng fake news. Kaya nga kung lintik siyang baligtarin ni Yusek Lir eh. Tapos siya kay Yusek Lir sa mga fake news niya eh. Yan nga yung pinakamahirap eh. Yung parang nagba-bounce back sa kanya yung mga sinasabi niya. Ngayon, Tama. ngayon meron tayong video. Panoorin lang natin ha. Na kung saan ang kapala, sinagot niya pa yun ng, ay, wala akong pakialam sa kanila, hindi ko naman pinipersonal yun. Parang, ang kapal, napaka-entitled niya na sumagot ng hindi niya pinapakialaman. Eh, in the first place, siya nga yung mahilig manira. Oh, Tama. 'di ba si PBBM, Oh. Addictus Benedictus. Oh, si BBBM. So, si Yusek Si Lir. Claire. Oh, 'di ba? Sila F. Elisa, sila Romualdez, Oh, Congreso. ang dami niyang sinira. Tapos ngayon, siya pang may gana. Pa-victim eh. Oo, parang Victim. siya pa yung entitled na Tibay. na magsabi ng wala naman akong pakialam, di ko naman sila pinipersonal. Ang tibay mo, Sara, ha? May sakit talaga Napakatibay. sa utak eh. Pero yung sakit na Oh. narcissistic personality. Narcissistic tililing. Kaya nga tawang-tawa nga kami dito eh nung syempre 'di ba kanina alam mo naman 'di ba? Syempre nandito kami sa Singapore, mga Oo, minamahal. syempre. Yung may pangyayari kasi kanina na kung saan meron kaming nasakyan na isang Chinese. Ang sabi ba naman yung vice president ninyo may tiniling May daw. tililing daw. Oo, sabi niya, she's going crazy. Very crazy, sabi dito sa Singapore. Oo. Mga transportation dito. Oo, crazy daw yung vice president ng bansang Pilipinas. Alright, sige, panoodin muna natin tong video na to. Ibig sabihin saya pa ba? Manimaan ka sa itong mga ni-tribals. Dili. Dili ka mo doon. Dili. I don't take it personally. Kasi, para sa akin ba, yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, Wait lang, yung ginawa daw sa kanya, personal daw sa kanya. Parang parang sabi ko nga po, parang grade 2 talaga, no? Grade na sumagot! Like, tingnan mo pag wala siyang abogado na kasama, oo, or assistant na kasama, pansin mo, Yulo, kung paano yung pagliko-liko ng sagot niya, kung paano hindi siya nakakasagot ng maayos. Oo, tsaka yung alam mo yung sagot na maayos, alam mo yung sagot na malaman eh. Ito wala talaga eh. Oo. Walang laman, alam mo yun? Oo, yung parang ano lang talaga, sagot ng pambata. So, ganyan ba yung gusto nyong i-represent sa Grabe. ibang bansa? 'Di ba? Na yung mga basic na sagot lang yung kaya niyang sagutin. Mantakin mo, nagpa-press con, 'di ba, Nyulo? Oo. Tapos, ayaw tanungin kung hindi ba naman bubita. Saka makakita ng press con yun tapos mamimili ka ng question. Dati ka na nagka-press con, nag-ano ka na lang, namili ka na lang na pinaimbitahin mo na lang yung mga kaibigan mo, kayo na lang nagkwentuhan. Alright, sige, continue tayo. politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, Uy, natural lang daw sa politician na ganun daw yung gawin, na Oo. batikusin, which is totoo naman. Oo. Pero ang hindi natural, na ikaw ay isang politiko, ikaw yung nambabatikos, pero gawain mo din yung pinambabatikos mo. Tama. Diba yung sasabihin Oo. niya na ayaw niya sa kurap, ayaw niya Tama. sa magnanakaw, diba? Tapos at the end of the day, gawain niya din. So, for what reason pa, yung pambabatikos mo, kung ikaw mismo, diba, ay gumagawa nun. Oo. Tsaka dapat ginagawa mo, yung ginagawa dapat ni Sara kasi siya mismo, sinasabi niya dati, bloodbath, tapos tatakbo ka ng Supreme Court. Di ba? Di ba? Parang kabubuan po eh. I want bloodbath, tapos tatakbo ka ng Supreme Court, kaasa ka doon. Hanap ka kampe. Kakampi, hindi po ganon, di ba? Oo, sige, continue tayo. yung korupsyon at yung abuso nila,
Yulo! Corruption ba sa puso? Nila, narinig mo? Nila. Oo. Putik, oh, ano na naman siya? Hindi na naman po siya kasama, siya na naman po matino. Kita mo? Kita niyo po yun po yung nire-reklamo natin. Lagi siyang safe. Corruption daw, Yulo. Nila. Ano yung 125 million mo within Oo. 11 days? Pang Guinness Book of World Pwede Record yun, no, 'di ba? Tapos maliban pa doon, yung 612 million na nirereklamo ng Office of the ng mga tao sa Office of the Vice President Confidential Funds. Oo. 'Di ba? Ang dami eh. Oo. 'Di ba? Tapos ikaw yung magsisink in na sasabihin mo na corruption nila. Kaya nga eh. Balagi siyang ganun eh. Parang feeling ko, anghel ka ba? Ba't di ka pa pumama kay St. Peter kung anghel ka? Diba? Hindi kasi ano eh. Ganito lang yan. Yung Youth Summit, libre yun. Nilagyan mo ng 15 million. Oo, Diba? oo, safe house. Yung sa mga Department of Education, yung sa mga bata, umorder ng bultuhan, napanis yung Oo, mga pagkain. yung Kita mo? Nutriban. At saka ito yung nakakapagtaka kasi when we say confidential, ginagamit yan sa mga confidential talaga or mga Tama. intel. For Oo. example, sa isang eskwelahan, merong mga nagre-recruit ng NPA, sumapi doon sa ano. So, doon ginagamit ang confidential funds. Tama. At pwede din sa or 'di ba sa droga. Oo. 'Di ba? Doon ginagamit ang confidential funds. Pero yung gagamitin mo, yung confidential funds sa tawag dito, libreng sakay, Oo. tree planting, Tama. hindi na po confidential funds yun. Oo, segue mo na lang yun para magnakaw sa kaban ng bayan. Saka wala siyang ano yun. Dapat may pinapatunayan ka. Wala ka pang ini-explain, Sarah. Oo. Wala ka pang ini-explain. Tandaan mo, tinaguan mo lahat yung good governance hearing. Oo. Hindi mo pinuntahan yun. Tapos, parang takot siya sa transparency. Tapos, Oo. ang lakas ng amats na tatakbo, boy. Oo, siyempre, presidente yan. Hindi mo dapat tayo kukuha ng ating iluluklok na ayaw po sa transparency. Presidente po yan, pinakamataas natin. Diba? Sige, continue tayo. Hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampasin. Piti sa lahat ng mga nangyayari. Hindi niya daw palalampasin yan. So, meaning, may higantihan na mangyayari Yulo pag sakaling maluklok to. Oo, hindi, dapat nga, kung nagsasalita siya ng hindi palalampasin, natunayan mo yung sarili mo. Kasi kami, hindi ka namin dapat palampasin dahil wala kang pinapaliwanag dito. Uy, totoo. Alam namin ni Mima ng mga taong bayan, may flood control na problema. Pero hiwalay yun eh. Iba po Oo. ito. Basta lahat na nagnakaw sa gobyerno, wag nating bigyan ng opsyon. Talakayin Oo. natin po yan. Talakayin natin. So, mga minamahal, yes, meron tayong mga issue na kinakaharap. For example, flood control issue. Hindi naman sa tinatalakay namin to ay kinakalimutan na namin yung flood control issue. Oo. Ibig sabihin lang naman po nun, lahat i-call out natin. Tama. Diba? So, continue tayo. Ganun talaga yung ugali ni Sara eh. Wala Siguro, I think, baliw. oo, I think gagante kapag Oo. maupo to bilang presidente. So, hindi siya maglilingkod sa mamamayang Pilipino. Ang Tama. gagawin niya ay kakasuhan na lang yung mga sa tingin niya kaaway niya. Magiganti lang. Oo, kaya nga feeling ko yung yung pag-announce niya na tatakbo siya bilang presidente, pananakot na yun eh. Sa mga congressman. Pananakot yun, tsaka pang pagsasabi ng makapalang mukha niya kasi gagamitin niya eh. Biro mo, kaya nga dapat merong tamang oras para magdeklara ka. Kasi nga, maaari pong magamit niya ang mismong pondo ng kanyang departamento. Kasi po katulad niyan, pag punta po sa iba't ibang mga lugar, Oo. pwede niyo po magamit yun na Oo. siya ay tatakbo ng presidente, nagamit po yung pondo sa pangangampanya. Yun Oo. yun. Kaya nga may tamang oras yan. At saka 'di ba yung yung pagtakbo or pag-declare mo bilang presidente, hindi pa nararapat sa panahon ngayon kasi Oo. unang-una ang layo pa 2 years Kaya pa. nga eh. You are a public servant and you are supposed to work for the Filipino people because you are a public servant. Tama. 'Di ba? So hindi dapat hindi dapat ginagawang laro ang politika Oo. sa bansang Pilipinas. Parang si Sara kasi parang feeling niya, lahat ng
Pilipino, umiikot lang sa kanya eh. Oo. Sara, ang kapal na mukha mo, hindi ganon. Kailangan, ang gawin mo, pagtrabaho ka, ipakita mo na ikaw ang umiikot sa Pilipino. Eh, hindi nga, siya nga yung gumagala eh. Tingnan Oo. mo. After ng iyak-iyak kay Digong, nasa Thailand. Hindi nga dito sa mga kabayan natin, ipakita mo na ikaw ang naglilingkod sa Pilipino, hindi yung parang feeling mo lahat ng mga tao, ikaw ang kailangan para Parang- magbago yung Pilipinas. Parang ang gustong mangyari, Ibang ka ba? parang ang gustong mangyari ni Sara Duterte, yung Pilipino ang maglingkod sa kanya. Oo, parang feeling niya, siya yung si pinakamagaling na Superman na nagliligtas sa buong Pilipinas. Ano ka? O, continue tayo. How are you holding up? Oh, I'm okay. Thank you. How are you holding up? Okay ka lang? Paano mag-move on? Puan siguro, prayers. Akala ko ba siya yung presidente ng Grabe, no? ng impyerno, boy. Grabe. Naalala mo yun? Oo. Sabi niya, even you drag me down, I am the president of the hell. Tapos, biglang may atake ng prayer. At kami yung magdadasal. Ano masasabi mo Grabe dun, yung boy? ganyan, no? Yung ano niya, no? Parang lutang na lutang, no? Grabe, hindi mo... Kasi isipin niyo po, isipin niyo po, meron pong ini-interview isang politiko. Oo. Maayos po, accurate. May laman yung sinasabi. Oo. May punto. Direct na binibigyan kasagutan Oo. yung issue. Ito, hindi mo alam kung ano sasabihin niya eh. Oo, di ba? Parang ano na lang, okay na to. Basta Okay na to. may masagot, okay Oo. na to. Oo, ganon si Sara Duterte. So, yan ba yung nakakapat na iboto nyo bilang presidente ng bansang Pilipinas? Hindi kami naninira dito, Oo. Nire-react na nga namin yung video. Oo. Kita nyo naman, no? Kita nyo Oo. naman kung paano siya gaano kalutang. Actually, nagbabasa nga ako dito ng mga comments kanina. Oo. Sabi ba naman dito, papaniwalain mo ang mga tao, pinagbabantaan mo ang presidente, Tama. si first lady at speaker, tapos sasabihin Yes. mo, baliwala lang sa'yo. Actually, totoo yan. Oo. Yung sasabihin niya na parang wala lang daw sa kanya yung mga nambabatikos, mga naninira sa kanya. Oo. In the first place, ikaw ngayon tong evil eye eh. Totoo. Diba, ikaw tong mahilig manira. Tapos ikaw pa yung may ganang sumagot na wala lang sa akin, hindi ko pinipersonal yung mga banat nila. Ikaw nga tong mahilig bumanat eh. True. Alam mo, tatay, maayos ang Pilipinas eh. Si Sara lang talaga nagpapagulo po. Dahil nung unang-una pa lang yan, pag pangalan ng presidente, gusto nilang matanggal. Kasi nga, masyado po silang greedy. Oo. Kaya si Sara po, hilong-talilong na po yan. Dahil hilong-talilong na si Sara, dahil hindi niya na po alam kung paano niya masasagip ang pagka-presidente niya. Diba? At abangan nyo nga, yung sinasabi namin ni Mima, siya mismo ang magsasakripisyo sa tatay niya para lang talaga magkaroon ng sympathy vote niya. Natawa ko, sabi na nag-comment boy, wala lang sa'yo. Ang dami mo nga binayarang mga trolls. Totoo. Uy, oo. Oo. Diba? Kasi kung hindi ka nasasaktan, hindi ka magpapakalat ng mga trolls na magde-defend sa'yo, yung paulit-ulit yung mga comment, tapos para yung mga vlogger na unlimited din. Yung vlogger nga nila, di ba? Oo. Yung vlogger nila, sabi niya, kung yung vlogger niyo, kung di ba naman tanga, sinayaan si Sara na, madali lang naman magpadala ng aeroplano eh. Sabi ng vlogger, oo nga ma'am, tanga. Bobo kayong dalawa ng vice-presidente mo. Alright. So, kayo ano yung masasabi nyo dito? So, Yes. kami, nagre-react lang dito, ha. Alright, it's me again, Alicia ninyo. YOLO po! At nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat Salamat at po. ingat, mga kababayan. Bye-bye.